Sa Japan, mistulang ghost town na ang mga lugar malapit sa Fukushima Daiichi Nuclear Plant. Ang mga residente kasi roon nagsilikas na o nagtatago sa loob ng kanilang mga bahay dahil sa patuloy na problema sa planta. Narito ang report. Ito na ang itsura ng 30-kilometer zone ng Fukushima Daiichi Plant mula nang magkaproblema. Ang mga daan, walang katao-tao. Mga tindahan, pawang nakasara. Nagsilikas na kasi ang mga residente rito matapos ipag-utos ng mga otoridad dala ng radiation threat. At ilang mga taong naiwan na natili na lang sa loob ng kanilang tahanan. Lahat natatakot sa sunod-sunod pa rin pagsabog sa planta. Palala na kasi ng palala ang problema sa planta. Sa mga bagong imaheng inilabas ng Tokyo Electric Power Company, kitang-kita ang pinsalang tinamo ng Reactor 3. Ang bubong nito halos wala na at frame na lang ang naiwan. Kahapon, tuloy ang water dumping operations para mapigilan ng mas malala pang sakuna. Matapos ang pagbuhos ng tubig dagat ng mga helicopter, sunod namang ginamit sa operasyon ng mga fire truck. Kinakailangan kasing mabawasan ang pag-init ng mga reaktor. Sinusubukan na ng mga otoridad ngayong Biyernes na magkabit ng power cable sa dalawang reaktor sa planta para ma-restart na ang cooling pumps nito. Nagsimula ng lumikas ang libo-libong dayuhan mula sa Japan. Yan ay dahil sa banta ng radiation leak. Dumarami na rin ang mga bansang nananawagan sa kanilang mga mamamayan sa Japan na lisanin na ang lugar. Maraming flight papunta roon ang nakansela o nagbago ng rota dahil sa banta ng radiation. Ilang bansa na rin ang nagpapatupad ng radiation testing sa mga pasahero mula sa Japan upang alamin kung kailangan silang gamutin. Ginagawa ngayon ng gobyerno ng Japan ang kanilang makakaya para mahinto na ang nuclear leak. May na-detect na mild radiation sa mga nagsisiuwian sa Taiwan mula Japan. Hindi bababa sa 26 na tao ang nakitaan nito matapos silang dumaan sa scanner. Lalo pang tumaas ang radiation level ng mainspeksyon ng kanilang mga damit. Mahigit 4,000 tao mula Japan ang voluntaryong dumaan sa radiation screening gate para sa kanilang kaligtasan ito. Mga eksperto na ang nagsasabing hindi po nakakahawa ang radiation. Isang animation ng seismic activity sa Honshu, Japan bago ito yanigin ng malakas na lindol ang inilabas sa Germany. Sa animation na ito, makikita na kalmado ang seismic activity noong March 8. Pero noong March 9, naitala ang magnitude 7.2 na lindol. At noong March 11, bigla na lang lumakas ang seismic activity na naitala ang magnitude 9 na lindol na nagdala ng tsunami sa bansa. Mahigit 400 lindol daw ang naitala sa rehiyon ng Honshu mula March 9 hanggang March 16. Kahanga-hanga po ang susunod ninyong mapapanood. Ito po ang kuha ng pagtutulungan ng mga kapwa survivors sa Sendai, Japan sa gitna ng rumaragasang tsunami. At may news to go, si Ivan Mayrina. Nakuna ng isang mamamahayagang ilang tagpo bago manalasa ang tsunami sa Sendai, Japan. Bumibiyahe siya sakay ng isang taxi nang lumindol at mapansin ang paparating na alon. Kaya agad siyang lumabas at kasama ang iba pang nakasalubong niya sa daan, umakyat sila sa isang gusali. Makalipas ang ilang sandali, rumagasa na ang tubig sa ibaba nito. Nang makahanap ng ligtas sa pwesto, patuloy sa pagmamasid ang mamamahayag kasama ng ilan pang survivor. Dito nila napansin na may iba pang stranded sa gitna ng baha. Bakas ang takot sa mukha ng babaeng nakakapit sa puno. Ang isang lalaki namang ito, kasama ang dalawa niyang anak, sa ibabaw ng mga nagpatong-patong na sasakyan na natili. Nagsimula na ring umulan ng niebe noon. Sa tulong ng nakitang fire hose, unang nasagip ang babae. Bakas sa kanyang mukha ang matinding takot na idinulot ng trahedya. Sinunod namang i-rescue ang mag-aama. Sa kabila ng pagod at ginaw, masaya at ipinagpapasalamat ng mga tsunami survivor na nakaligtas sila sa trahedya. Ivan Mayrina, On The Go.